Yung last session natin, ito yung rejoicing and celebration in heaven with God. Dahil sa mga win na soul, no? So ito po yung last part. Yan. So sabay-sabay natin basahin yung intro daw ng pakunti yung mga ano. Ano yung nararapture? Kung nararapture. Nagugutom po pa, nagugutom. Sabay-sabay natin basahin. Out of everything we do, the eternal destination of a person is the most important. So dito sa introduction, ito yung tatlong bagay na mahalaga. Pag kayo magtuturo nito, unang-unang mahalaga, nasa white, sabi ganon, yung eternal destination dapat alam ng taong sinishare nyo. Ano ibig sabihin nun? Dalawa lang ang pupuntahan ng tao pag namatay siya. Either heaven or hell. And it is eternity. Kaya sabi niyan, the most important is that eternal destination. Pangalawa, there is no second chance after death. Hebrews 9:27. Sabi doon, it is appointed to every man to die once. And after that, judgment comes. So, ibig sabihin, yung taong sinisharean mo, yun yung chance niya na tumanggap sa Panginoon. Pag namatay siya, wala nang second chance. Yun po ibig sabihin ng Hebrews 9:27. Pangatlo, sabi nga, as believers, we're called to share this message, helping them come to know Jesus Christ, experience the hope of salvation, until Jesus comes again. Pangatlo, sa nagsishare nito, ito yung punto na ano yung responsibilidad natin bilang Christian. Sabi ganon, habang buhay ang taong yun, habang buhay tayo, habang hindi dumarating si Jesus Christ, may pagkakataon pang i-share. Diba? Habang buhay ang taong yun, habang buhay tayo, habang hindi pa dumarating si Jesus Christ, may pagkakataon pang tanggapin ang gospel. Parapahan natin ang Panginoon. So, how do you feel when your co-players, co-teammates were not present during the victory celebration? Kasi, ang topic natin dito ay celebrate in heaven with God. Ito yung ending natin. Pagdating natin sa langit, is a celebration or yung tao na nag-repent, nagse-celebrate na agad sa langit over one soul who repented. Kaya, ang tanong dito sa ating icebreaker, how do you feel when co-players, co-teammates were not present during the victory celebration? Secular. Nanalo yung team mo, pero yung ibang player nyo, wala doon sa celebration. Ano pakiramdam nyo? Diba? Ano pakiramdam nyo sa celebration? Konti lang maghahati. Okay lang, konti lang maghahati. Masaya. Ano pakiramdam natin? Pag yung mga kasama natin sa team natin wala sa celebration, sa victory, di ba? So, sino gusto sumagot? Para makain na tayo, sige, kain nyo pa. Malungkot daw. Ayan. Mas ano po, with all seriously, malungkot din. Kasi halimbawa, tayo doon sa basketball natin sa yung green team. Meron po sa akin 700 dirhams hanggang ngayon. For 2 years na po yun, sa akin pa rin yung 7 dirhams. Dahil hindi po kami nag-celebrate. Bakit? Dahil hindi po natitipon yung team namin. We can share that one if once we have all this team together. Kasi kung ba kami lang ni Pastor yung nag-celebrate. Ay na lang. Kami lang mga deacon mo. So parang,
Kulang yung what's the reason ba to celebrate? Because everyone won. Hindi naman tayo lang mag-isa yung nanalo eh. E di mag-basketball ako mag-isa. Diba? Kung gano'n pala ang sistema. But everyone does a team effort, so it should be celebrated with everyone. Yan, praise God. Ano yung bakit tinanong to? Kasi yung topic ng last session na to is about celebration in heaven. Pagdating natin halimbawa sa langit, sabi ang ganon, many known on earth will be unknown in heaven. And many unknown on earth will be known in heaven. So, yun yung point na yung mga dapat ini-expect mo sa langit, nawawala sila. Diba? Si sister, si brother ganito, ba't wala rito? Diba? Ayun yun. Kaya tiyata kasi, we have to celebrate in heaven. Pag nandun na tayo, the time will come. No? So, point number 1 natin, celebrate in heaven with God. Heaven rejoices and celebrate for one soul. Sabi po ng verse na to, kahit na isang kaluluwa lang ang nag-repent. Sabi ng Luke 15:7, in the same way, I tell you that there will be more joy in heaven over one sinner who repent. At sabi niya sa verse 10, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. Dalawang beses inulit yan sa Luke chapter 15. Ibig sabihin, bawat isang kaluluwa na sinisera natin na tumatanggap kay Jesus Christ, nagse-celebrate sa langit. No? Bawat isang kaluluwa. So, yan po yung sinasabi din. Heaven is a place of no sickness, death, or pain, where God's glory shines and only those written in the Lamb's Book of Life can enter. Yan po yung nasa Revelations 21. Those who accept God's plan of salvation through faith in Jesus Christ and the promise of eternal life with God in heaven that begins now and will be fulfilled in eternity. Ang totoo, kapag ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, yung heavenly kingdom ay nailipat ka na. Kaya pag tingnan mo yung gospel, sabi gano'n, when we accept Jesus Christ, we were translated from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Yun po yung dahilan. Kaya sabi diyan, you started your eternal life with God in heaven. It begins. Why? Because you have Jesus Christ in your life. Kaya pag namatay tayo physically, bigla ka lang pupunta sa iyong kingdom. Asan ang kingdom mo? Kingdom with God. Parang gano'n. Kaya, yun yung totoong nangyayari. Where do you think really the human being be afraid to live or stay in eternity? Is it here on earth or in heaven above? Ito, maganda itong ma-realize natin ngayon. Kasi yung session na to, celebration in heaven. Halos lahat ng tao natatakot namatay dito sa lupa. Pero ano yung totoo? Saan ba dapat tayo matakot? Dito sa lupa o sa langit? Diba? Ano sabi niyo? Ayan, Sister May. And sa akin po, yung sagot ko po is afraid to live here or on earth po. Kasi, yun nga po, sabihin ko na lang po. Kasi sa totoo lang, next year, tawag nito, magka-college na kasi si Alea. So, ang ano kasi namin is afraid ako na ipapauwiin siya sa Pilipinas. Sa mga mga nangyayari dito. Pero nandun naman, nandun naman kasi na alam naman po natin na covered naman siya ng Panginoon. So, we are praying po kung ano yung leading ng Lord para sa amin. So, mas nakakatakot po talaga sa mundong ito po. So, yun po yung Siyempre, lalo pag Christian ka, alam mo, pag nawala ka dito sa mundo, lalo ang masaya at kasama ka ng Panginoon. You're celebrating with God in heaven. Kaya po, walang Kristiyano na dapat natatakot siya sa physical death. Kasi, meron siyang eternal life. Di ba? Meron siyang
buhay na walang hanggan kasama ang ating Diyos. Diba? Point number 2, the Creator wanted everyone to be saved. Sabi ng 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise. Some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ito maganda itong i-share kung nag-share tayo ng soul winning. Sabihin natin, sa totoo lang kapatid, hindi gusto ng Diyos kahit isa man ay mapahamak. Sabi ng 2 Peter 3:9, gusto ng Panginoon everyone, no, will be saved, will come to repentance. No, we must not sit and wait for Christ to return, but we should live with the realization that time is short and that we have important work to do. Be ready to meet Christ anytime, even today. So yung point natin dito sa yellow, yung role ng Christian. Kasi sabi nga dyan, matagal pa bago dumating ang Panginoon. Pero anong ginagawa ng mga Christian? Diba? Kung gusto ng Lord na masave lahat, ano ang ginagawa ng mga Christian? So sa 1 Timothy 2:6-7, sabi diyan, ang tagapamagitan ng Diyos sa tao ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya dapat lang tanggapin natin si Jesus para makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Now, question, can anyone share a testimony of someone with different dialect or religion but accepted Jesus just the same? Sino rito yung nakapag-share na iba yung salita nung sinishare niya o iba yung religion ng sinishare niya? Pero tumanggap pa rin sa Panginoon. Yan, sino gusto mag-share? Oh. Sister Guy, andito ka pala. Wala pa pong experience pa. Itong dialect. DJ yan. Bigan DJ. Not necessarily po talaga na share lang po. Sa mga Muslim po talaga marami po akong experience kasi sa mga trabaho ko po. Of course, magsisimot talaga sa lifestyle mo, yung how do you talk to them, yung how do you speak to them, yung ano yung so you just like sa mga situation, you always glorify God. And kasi mga subordinates ko, do your best to work as if you are working for the Lord. Ganun lang. Simply, tapos sabi sa kanila na yun ang aking philosophy ko sa pagtatrabaho. And of course, they will open up about which is Christ. They will ask me about Trinity. And I will really explain to them, drawing pa ako sa kapila, pag Trinity, mga ganyan. Yung ginagawa ko. On the other hand, meron kasalang noong pandemic, meron pa akong pinatang Facebook page. So nag-open na Facebook page. Doon pa ako nagpo-post ng mga devotion ko. Ganon. So, meron pa yung 1,000 followers. Ganon. So, during that time, nung pandemic, po yun, gusto ko talagang dumami yung members, ang followers. So, nagpo-post ako. Ino-post ko yung page. Alam mo, sometimes talaga nagkamali ako. Ang target ko na sana ng Africa, mga ganon. Tapos ko sa Indonesia. So, ang mga message sa akin, puro Indonesian messages, ganon. But of course, I replied to them efficiently, in English of course, kasi hindi naman ako marunong mag-Indonesian. And there was a time na they even asked for a Bible. And I spent money to send to them. Beg ko rin the Bible also. Gano'n siya. Gano'n pa ginawa ko. Yeah, praise the Lord, no? So, marami ng investment sa City of DJ. Yeah, praise God. Point number 3, God compelled us to reach the lost. So dito sabi ni Paul, 1 Corinthians 9:16, for if I preach the gospel, I have nothing to boast of, or I am under compulsion, or who is me if I do not preach the gospel. Ito yung malalim na dahilan na ang katotohanan, katulad ni Paul, bakit siya talaga buong buhay niya, binigay niya sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi sabi niya, kung siya nagpapahayag
ng mabuting balita, wala siyang pwedeng ipagmalaki. Sapagat ito ay dapat lang niyang gawin. Compulsion dapat lang niyang gawin. At sabi niya, sumpahin ako kapag hindi ko ito ipinahayag. Ganun siya. Kaya kung tutuusin tayo bilang Christian, God compelled us to reach the lost. Talagang wala tayong dahilan na hindi mag-share. Kasi ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng utos na gawin natin ito. Paul was driven by the desire to do what God wanted using the gifts of God's glory. What special gifts has God given you? Diba? So sa 1 Corinthians chapter 9 verse 17, ito yung sa atin, di ba? May mga paraan tayo na gagamitin tayo ng Lord. Di ba? Sino yung next magbabasa? Si Sister 1 Corinthians 9:17. So mahalaga yun, no? Sinasabi ni Paul. First Corinthians 9:17. If I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. So, yung sinasabi ni Paul dito, kung willingly ay ginagawa niya ito yung pagpapahayag, bibigyan siya ng reward. Kung hindi naman, ano ang sabi doon? Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Sabi ganun. So, ibig sabihin, God really commanded us, compelled us to share the gospel of Christ. Now, if you are gifted by God, then do you believe that the same gifts must be used in His kingdom to save the lost? Sino gustong sumagot? Ha? Kung tayo po ay binigyan ng mga regalo ng Diyos, naniniwala ba tayo na ang mga gifts na ito ng God ay dapat gamitin para sa kanyang kaharian? Yan. So, sino ang gusto sumagot? Para matapos na tayo, isang puto na lang. Sister Ana lang. Sister Ana. Yeah, very talented to, Sister Ana. Mahilig po sila magturo, Pastor. Mahilig sila na sumagot. Meron silang gift na ano eh. Sige, may gift kayo magturo. Ay, yes po, Pastor. Siyempre, naniniwala po ako na lahat nga tayo, di ba, biniyayaan ng gifts ng ating pong Panginoon. So, nararapat lamang po na gamitin natin ito para magbigay, of course, ng glory sa ating Panginoon. At kahit ano naman ang gift niyan, Pastor, talagang magagamit yan to save the lost, no? Kahit nga yung katulad namin sa mga umaawit, no? Yung kapag kasama mo ang Diyos na ikaw ay nagpupuri at sumasamba sa Kanya, you'll never know how God moves in the congregation, in the church. You don't even know maybe one soul there, no? Sa pamamagitan ng mga awit na yan. Kasi pag yung mga songs na yan, parang preaching din yan, di ba, Pastor, no? Kapag tayo ay nag-lead, back up ka man, or ano, hindi mo pwedeng sabihin lang eh. Lahat tayo dyan, ang leader yan. Tinayo tayo dyan ng Panginoon. Kaya dapat, pag tumayo po tayo sa harapan, we are also ready. Our hearts are ready. Sabi nga, no, paano mo madadala ang mga tao to worship the Lord in spirit and in truth kung ikaw mismo sa sarili mo, wala ka naman doon, hindi ka nakarating. Naniniwala po ba kayo doon? So, lahat po ng mga gifts natin, we should really use it for the Lord. Hindi natin pwedeng sabihin, halimbawa po, katulad ko po, sa totoo lang, Pastor, mahihain naman po talaga ako. Kahit po yung pag-i-speak, sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko kaya. Natatawa si Sister Len, Pastor. Ay, maniwala po kayo. Nakita niyo po kagabi, di ba? Hindi po ako makatayo. Hindi ko po alam po anong powers meron yung asawa ko. Sobra talaga yung courage niya to see, no? Pero ako po talagang hindi po talaga ako sanay. Ako nga siya ni Gary. Sabi ko nga po sa kanya, ang mas talaga po ng loob ni Brother Carlo. Sobra po. Pero ako po talaga sa mga ganong hindi talaga. Pero para po sa Lord, nung una nga po ako natatandaan ni Tita Novi, nung una po niya akong sinabihan for the music noon. Sa totoo lang po, Pastor, talagang nahihiya ako. Ayoko pong malaman din na kumakanta ako.
Pero alam niyo po, pag kayo po ay tinawag ng Panginoon, no matter ano man ang gawin niyo, mag-hide kayo, ikubli niyo yan, ayaw niyo sabihin, when God wants to use you, He will use you. Tatawagin ka talaga niya at hindi ka makakaligtas. Yun lang po. Yeah, praise the Lord. Thank you very much. One important point na gusto ko rin idagdag sa sinabi nating kapatid, maraming talented na gifts ang binigay. Pag hindi ito ginagamit, unti-unti siyang nagiging useless sa totoo lang. Pero pag ang isang gift na hindi siya, sabihin na natin, nagsimula kang, sabihin na natin, minimal ang paggamit sa'yo, pero willingly, gusto mo siyang magamit. Makita mo how God will really improve and increase yung talent na yun. Alam niyo ba yung mga kabataan na tumutugtog sa atin? Nagsimula yun sa zero. Yung mga yun. Pero tignan mo sila ngayon, dati nga, nung tumutugtog yan, di ba? Parang ganyan lang sila. Ganyan lang. Pansinin niyo sila ngayon, ha? Kamoy, tumutugtog ng ganyan, sabi ganyan. Dito! Nag-aano sila, no? Tignan niyo, ha? Dinidevelop sila ng Lord. Diba? Kasi nung sinimula yan, mga walang ano yan eh. Free from zero yan. Walang, di nag-aral yan ng mga musical, ano. Pero kahit lang si Angelo, sila, Del, wala kami perang panggaso sa mga yan. YouTube lang yan sila. Pero yun nga, pag sinurrender mo sa Lord ang gifts na yan, God will increase. God will multiply. Kapatid. Ay, totoo po yan, Pastor. Kasi katulad na lang po ng anak ko si Adrian, no? Kasi mga anak ko po, hindi ko po yan pinipilit. Kasi gusto ko mag-usap po sila pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. So, finally po, nakita niya siguro yung sarili niya. Actually, marunong siya kumanta. Pero sabi niya, patulad ko rin po nahihiya. Ayaw po niya kumanta. Pero, kumakanta naman siya. Pero yung sa gitara po, Pastor, talaga po wala siyang nagturo sa kanya. Talagang ano siya, talagang inano niya sa puso niya na gusto niya gamitin yung talent na yon for the Lord. So binilhan po namin siya ng second hand na acoustic po. Acoustic guitar. So doon po siya nag-start. As in zero. Wala po nagturo kay Adrian. Pero pag nakikita ko po siya ngayon, ang laki po talaga ng improvement niya. Sobra. At nakita ko po siya nung pag tumutugtog, wala po siyang kopya. Sabi ko, anak, wala kang kopya. Nagpa-practice po kami sa bahay, Pas. At mami, kanta ka. Kakanta naman ako. Wala po siyang kopya, Pas, no? Sabi ko, paano kaya nila sa ulo lahat yung mga chords? Kakanta na lang ako, tapos tutugtog siya. Sabi ko, sobrang na-amaze po ako sa Lord kasi ginagamit po niya yung anak ko at nakita ko yung heart niya na nandun yung pag-worship niya, pagpupuli niya sa Lord. Pagkatapos ng klase niya, hawak niya na yan. At sabi ko nga po sa kanya, no, nung sinalang po siya ni Sister Deb for the electric guitar, hindi po talaga marunong si Adrian sa electric guitar. Pero nung sinabihan po siya ni Sister Deb, nakita ko yung ano niya, yung pagtsatsaga niya. Sabi ko, alam, magtsaga ka lang. Sabi ko, ang Lord magpo-provide sa'yo. Salamat po sa Lord kasi sabi niya, ano, totoo po yun, no? Kapag gagamitin ka ng Lord, even the people around you, He will use them to be a blessing to you. At kaya nagpapasalamat po ako na doon sa tao na yon, sa mag-asawa na yon na nilend nila no, yung kanilang electric guitar para sa anak ko na ngayon ay nagagamit niya. Pati sa church po yung mga pinahiram po dito nagagamit po ni Adrian. Kaya salamat po talaga sa Panginoon at sa buhay ng mga tao na ginagamit ng Lord. Thank you po. Yeah, praise the Lord. Yan, ang sikreto po ng talento. Last point natin, the soul winner's crown will be given. Ito po yung binanggit ng Bible na lahat ng mga nag-win ng soul, may crown yun. No? Sabi ng 1 Thessalonians 2:19, the crown of rejoicing. Those who win others to Christ, this is sometimes called the soul winner's crown. Paul would have to give an account of the believers who were in hope of reward at the judgment seat of Christ. He wanted to be able to rejoice in them. They would be his crown
of rejoicing before the Lord Jesus Christ at His coming. So yung second coming ni Jesus nasa Revelations 21, 1-4, dito po yung marriage supper of the Lamb, dito po magsasabitan ng mga crown. Yan po yung isang binanggit ni Paul na may 5 crowns, pero ang isa doon ay soul winner's crown. Kaya po kapag tayo po'y nagagamit sa paghasik ng mga kaluluwa, isa yan sa ating mga crown na tatanggapin. Can anyone share his or her desire to reach more than 100 souls for Christ? Maybe how far or near are you now? Sino nag-desire dito na makapag siya ng more than 100 souls? Ayan. Sa tingin niyo, nakakailan na? Lumampas na ba? O... Doon na po. Sa tingin niyo, desire. May gusto bang sumagot? Ano yung desire niyo? Hello po. Actually, ano po. Ay, gusto ko umiyak. Ang puso ko po ay, it was 2 years ago. Nag-start po ako sa mga ganyan, nagsusulat ng mga prayer requests. At meron po akong habit every 3 o'clock. Kahit nasa work ako, meron akong list of souls to pray for salvation. At unti-unti po yun, parang na-out of focus ako. And then more on, yung binigay ng Lord sa akin, hindi siya bagong mananampalataya. More on, nasa field po ako ng mga backslider. At isa po sa naranasan ko talaga na mahirap po na na-reach out Sister Almase. Yun po, yun hindi ko matanda na ilang ano po yung umabot ako ng half year bago po siya talagang nag-submit sa Panginoon. At isang bagay po na pinaalala sa akin ngayon ng Panginoon, hindi ko po alam na ito yung topic. And ito po yung prayer ko last week. Sabi ko, Lord, ibalik mo ko yung puso ko sa mga sa babaeng kaluluwa. Ina-push ako sa Sister Levy. Sabi niya, di ko pwede ko yung closing prayer. At hindi ko po alam itong topic na to. And I know na hindi po accident, na ito yung panibagong topic for all of us. Ito yung good reminder sa atin bilang mga leaders na muling ibalik ng Panginoon yung passion natin, even the compassion sa mga bagong kaluluwa o yung mga nagbabackslide po. So, yun po. Nasa listahan pa rin po ako ng 2025. Meron po akong 25 souls na nasa list. Na-reach out po sila. At ganoon din po, family ko naman po, yung asawa ko ginagamit ng Panginoon ngayon to reach out more souls sa Pilipinas po. Sa God the glory. Ayan, praise the Lord. Kasi po, sabi nga namin from the start, we have to make a goal. We can never go farther if we have not started anything. And we can only start with a goal in life, spiritually. Dapat magkaroon tayo ng goal. Kasi sa akin, kung ipikwento ko lang, siguro more than 1,000 na yung na-share ako ng gospel. Kasi nung na-encourage pa ako from the school, yan, si Lester Novi, mga ano yan eh. Yan yung mga unang batches na sinisharean ko sa school. Umabot na kami doon ng 40 to 50 every day, every Wednesday. Bible na. Lumalakad lang ako sa corridor, nag-iibita ako. Punta kayo doon sa sa Bible study. Pag binilan mo yan, nung nagturo ako sa Philippine Airlines, ang klase, mga 20 to 25, kumukuha ako ng 2 minutes, 5 minutes, nagsishare lang ako. Parang gano'n. Every class yun. Kaya pag binibilang ko yung mga na-sharean ko, more than thousands na, 2,000, 3,000. Na which, dati rin, nung bago mag-millennium year, sinasama ako sa pag-evangelize. Nagsasalita ako sa mga streets. Ganon. Tapos sa probinsya. So pag tinignan ko, how God has blessed me na gamitin niya ako sa ganong kaparaanan. Kaya sa tingin ko, kaya ako nagsishare ng ganito kasi ito yung pinaka-crown natin eh. Bali wala lahat ng material, physical na ma-earn natin kung wala tayong hinihintay na crown na ibibigay ng Lord. Kaya
sa akin, mahalaga yung point of view natin na we have to realize ang eternity o eternal life natin, yun ang higher priority natin. Kaya yung soul winning, sabi nga, the soul is a currency in heaven. Parang pera siya sa kalangitan. Yung parang wala kang pera, pag wala kang dalang kaluluwa, imagine mo yun, di wala kang gagastusin. Diba? Yun yun, the soul is the currency in heaven. Paano kung wala kang nadalang kaluluwa? Diba? Kawawa naman tayo, parang gano'n. So yun po, ganun po kahalaga yung kaluluwa sa ating pinag-uusapan. Ay, sige. Ayan. Ako po ay pagka-soul winning po ay kinikilig po talaga sa Panginoon kasi share ko nga po kay tita, ako po may dalawang dalawang page po siya na about Word of God po. So, dun ko po, at gusto ko siyang ibalik yung passion po na yun, na-stop siya 2019. May mga ano na rin po doon, yung nag-like po doon, nag-accept. At doon po ako kasi nakaranas na iba't ibang lahi po nakakausap ko. Hindi nila alam na ako lang to. Yun, so pati yung mga kamag-anakan ng asawa ko, hindi nila alam na ako yung, nagsasabi sila ng mga sins nila, hindi nila alam na nakilala ko sila. Yun po. And ang nasa isip ko lang po, hindi ako nakukontento kahit po may binigay na ang Lord ng mga kaluluwa. At dahil ang akin po ay wala naman po akong yaman dito sa mundo, pero nakakilig po na mas maisip natin na may yaman po sa langit. At yung mga kaluluwang yun ay makikita po natin sa heaven. Kaya yung prayer request ko po talaga na at least, Lord, sa isa ay imposible para sa paningin ko, pero hingi po ako sa iyo ng 10. And I praise the Lord po dahil dinisar ko na pati mga kasama ko sa trabaho ay masyara ng gospel. And last night po ay may mga pinatanggap po si Pastor at tinitingnan ko po yung mga labi nila kung sila ay nag-a-utter ng prayer of acceptance. Even po yung dalawang lahi, ibang lahi na kasama ko sa work, ay talagang tingnan ko ay nag-accept po sila sa Panginoon. At nag-share nga po yung South Africa na I'm so blessed with your pastor kasi may ganito kayong gawain, hindi lamang siya isang party, hindi lamang siya basta parang mga normal na celebration, but it's different. It's more godly. Yun yung sinabi niya. And I praise God po kasi ito pong design na to ay gusto kong mas mag-on fire. Hindi lang po sa akin, pati sa family ko. Kaya po natutuwa din ako sa mama ko kasi sabi niya, sa pag-share niya rin po ng gospel. Naging ano ko po gusto ko pong makita yung passion ng mama ko to share the gospel. Na gamitin din ako ng Lord sa gano'n. Sabi niya nga po, sa natitirang, ang prayer, i-share ko lang po, 17 years po siyang hindi nakakita. Sabi niya, hindi na ako nakukontento makinig lang ng Word of God sa audio Bible. Ang gusto ko mabasa ko siya at may post po siya. And after 17 years nga po, nakita siya. At hanggang ngayon nagpo-post po siya ng Bible, ng verses sa Bible. So talagang pag-desire po natin. At marami na pong mga kamag-anak namin na nakakilala sa Panginoon. At yung mga nauna nga pong namatay, sabi nga namin nakakainggit. Kasi nasa heaven na sila. Ito tayo nakikipag-battle pa. Yun po pa. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. So, ating conclusion, basahin natin yung sulat ni Paul, 1 Corinthians 3:6-7. I planted the seed, Apollos watered it. But God has given it increase. So, ito po yung napakalinaw bilang soul winner. It is God who gives the increase upon our labor. Ang essence nito sa ending ay instrumental lang tayo. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Lord. Halimbawa si Deacon Alvin ang nagtanim, ako nagtilig, si Deacon Esperian nagtanim din siya, si Deacon Alvin nagtilig. Lahat ng yun, kahit anong ginawa natin, Panginoon pa rin ang nagbibigay ng growth at increase. Amen? So yun pa rin ang mahalaga, ma-realize natin na tayo ay mga instrumento lamang na dapat lang gawin natin ang pinakamabuti na yun ang magiging accountability natin sa Lord. Yan. Last. Kasi natin ng dagdag lang prayer. ako pas bago mag-pray. Ay, sige po. Sorry. Mabilis lamang po. Personally po,
Actually, nalulungkot po ako kasi parang we've been in this church for many years na. And we've been praying syempre na mag-increase po yung iglesia, na makapagtanim po tayo ng mga churches din sa ibang Emirates. No? We've been praying for that for many years. Yun po yung parang nalalagay sa akin itong mga taon na ito. And sabi ko nga, may mga pagkukulang yung bawat isa po sa atin. Siguro ako rin as a part ng evangelism. And itong recently sabi ko, Lord, ay gusto kong gamitin mo ko sa kung saan mo ako dinadala. And as a part nung sa evangelism, sabi ko nga kay brother din last week lang actually, sabi ko sa bro, yung men's, gamitin natin siya, mag-evangelize tayo. Yun yung maging purpose natin every ano. And this time, parang kino-confirm ng Lord yung gusto niya mangyari sa church. So, matutuwa nga ako. Katulad ng sinasabi ni Deaconess May, no? Parang yung bang binabalik ka uli ng Lord, no? Kasi kumbaga hindi naman pwedeng ipagkatiwala mo lahat yan doon sa church. Meron kang part, meron po tayong part, bawat isa po sa atin, to share the word of God. Katulad nga ng conclusion natin, may nagdidilig, may nagtatanim, pero ang Lord ang nag-i-increase. So bawat isa po sa atin, kailangan magtanim, magdilig para i-increase ng Lord. So part po sa atin din na talagang humayo talaga tayo kasi mga souls talaga yung kailangan ng Diyos sa atin eh. Hindi po tatanungin na gumaling ka ba sa talento mo o something na ang tatanungin sa'yo ng Lord, ilan yung dala mo na kaluluwa. So, yun lamang po, gusto ko lang po magpasalamat tonight na talagang God is confirming His, parang, alam mo yung conviction niya sa'yo na, kumilos kayo kasi kung hindi, walang mangyayari sa iglesia. So, praise the Lord. Alam ko po, God is working and moving in this church na talagang dadaling niya talaga doon sa napakatagal na natin pinapanalangin na gamitin nga tayo sa ibang mga Emirates din. So, praise the Lord. Yan, praise the Lord. Yan, hindi naman kami nag-uusap nila dito namin, brother din na yan. Pero yung espiritu namin ay iisa yung direksyon. No? Yun po, kaya we thank the Lord for this opportunity na binigay niya sa atin sa loob na isang buwan ng April na tayo matuto church-wide about soul winning. Basahin natin doon. I pray that God will truly make us all accountable, responsible, and available. Praise the Lord. So, thank you very much. Tayo siguro magpapapicture ulit tayo then